Mapagpalang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa inyong channel. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Balmoria. Kasalukuyang naninirahan sa isang liblib na bahagi ng hilagang kagubatan ng ating bansa. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para sa kaligtasan ng mga taong naririto at para na rin sa katahimikan ng aking pamilya. Ang ibabahagi ko ay isang karanasan na nagpabago sa aking paniniwala, sa aking pagkatao at sa landas na tinatahak ko hanggang ngayon. Sa taong hindi ko na mabilang sa tagalang lumipas mula nang magsimula ang lahat. Noon ay isa lamang akong tahimik na binatang lumaki sa gilid ng masukal na gubat. Malayo sa kabihasnan. Ang aming bahay ay yari sa kahoy at pawid. Nakatindig sa paanan ng isang burol na tila laging binabalot ng manipis na hamog tuwing umaga. Sanay na ako sa huni ng mga ibon, sa kaluskos ng mga dahon at sa misteryosong katahimikan ng gabi na tila may itinatagong lihim. Nag-iisa lamang ako sa buhay ng panahong yon. Maagang nawala ang aking mga magulang dahil sa isang karamdaman na hindi maipaliwanag ng mga doktor mula sa bayan. Marami ang nagsabi na maaaring may kinalaman niyon sa mga nilalang na hindi nakikita. Lalo na't ang aking ama ay kilala noon bilang isang manghihilot at tagapagtanggol laban sa masasamang elemento. Pero pinili kong mamuhay ng simple. Iwas sa gulo at iwas sa anumang bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Hanggang sa dumating ang araw na may isang batang lalaki na iniwan sa aking pintuan. Siya ay may 15 taong gulang. Payat, maputla, at may matang tila laging may hinahanap sa malayo. Ayon sa mga naghatid sa kanya, wala na siyang kamag-anak na kayang kumupkop sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay bigla na lamang nawala matapos umanong magtungo sa kailaliman ng gubat upang mangalap ng mga halamang gamot. Hindi na sila nakita pa. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang tanggapin siya. Marahil ay dahil sa awa. Marahil ay kapalaran. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa hangin. Parang may mga matang nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Ngunit hindi ako umatras. Pinatuloy ko ang bata sa aking tahanan at ipinangako sa sarili na aalagaan ko siya hanggat kaya ko. Sa mga sumunod na linggo, napansin kong hindi siya karaniwang bata. Tahimik siya, ngunit masipag. Madalas siyang magtungo sa gubat ng mag-isa at bumabalik na may dalang mga prutas at halamang hindi ko pa nakikita. Unti-unti niyang inayos ang paligid ng aming bahay. Nagtanim siya ng mga kakaibang halaman at tila ba may kaalaman siya sa mga bagay na hindi ko pa natututunan kahit buong buhay akong lumaki roon. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw na nagkukulay kahel sa kalangitan, naramdaman ko ang pagbabalik ng isang bagay na matagal kong itinago. Ang tugong minana ko sa aking ama ay tila muling nagising. Sa kabila ng aking pag-iwas, hindi pala ako makakatakas sa kapalarang nakaukit na sa aking pagkatao. Nagsimula ang unang hakbang sa landas na hindi ko akalaing tatahaking kong muli.
Lumipas ang mga buwan at lalo kong napansin ang kakaibang koneksyon ng bata sa kagubatan. Tuwing sasapit ang dapit hapon, tila mas nagiging malinaw ang kanyang pandama. Nakakakita siya ng mga aninong hindi ko nakikita. Nakaririnig ng mga bulong na para sa akin ay hangin lamang. Sa unay inisip kong bunga lamang iyon ng kanyang malalim na pagdadalamhati. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw na may iba siyang taglay. Nung isang araw ng Semana Santa, naramdaman ko ang matinding pagtawag ng gubat. Ang mga matatanda noon ay nagsasabing sa panahong yon, manipis ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga nilalang na hindi nakikita. Matagal ko nang tinatalikuran ang mga ritual na itinuro ng aking ama. Ngunit alam kong may bagay na naghihintay sa akin sa kailaliman ng hilagang bahagi ng kagubatan. Hindi pumayag ang bata na maiwan. Kahit wala siyang sinasabi, ramdam ko ang kanyang determinasyon na sumama. Kaya magkasama kaming naglakbay patungo sa isang bahagi ng gubat na bihira kong puntahan. Mas malamig ang hangin doon, mas makapal ang mga puno at mas tahimik ang paligid. Sa gitna ng aming paglalakad, nakarating kami sa isang maliit na lawa na hindi ko pa kailanman nakita. Hindi ito nakamarka sa anumang mapa. Ang tubig ay tila salamin, ngunit may kakaibang alon kahit walang hangin. Nang sandaling iyon, alam kong naroon ang aking pakay. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ko kailangang sumisid. Pero ginawa ko. Habang papalalim ako sa tubig, naramdaman kong bumibigat ang paligid. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng aking paningin. Pero hindi ako nagpatalo sa takot. Sa pinakailalim, may nakita akong maliit na batong kumikislap sa madilim na tubig. Nang mahawakan ko yun, tila may dumaloy na init sa aking katawan. Ngunit kasabay nito ay ang paggalaw ng isang malaking nilalang sa likuran ko. Hindi ko na nilingon pa. Buong lakas akong umahon, dala ang bagay na hindi ko pa lubos na uunawaan. Pag-ahon ko, nakita ko ang bata na nakatayo sa gilid ng lawa. Seryoso ang muka. Ibinigay ko sa kanya ang bato. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay hindi iyon para sa akin. Nang sandaling hinawakan niya yon, nagbago ang ihip ng hangin. Matapos naming makuha ang mutya mula sa ilalim ng lihim na lawa, nagsimula ang mga pagbabagong hindi ko maipaliwanag. Hindi agad iyon marahas. Hindi ito bigla ang pagsabog ng kapangyarihan. Sa halip, ito ay parang mabagal na paggapang ng dilim sa gilid ng paningin. Unti-unti, halos hindi mapapansin. Subalit tiyak ang pagdating. Napansin kong nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid ng aming tahanan. Ang mga ibon na dati nagkukumpulan sa mga puno tuwing umaga ay tila umiwas. Ang mga kuliglig na dati sabay-sabay umaawit sa gabi ay nagkaroon ng kakaibang putol-putol na ritmo. Parang may inaantabayanan silang hindi nakikita. Ang batang aking kinupkup
ay mas lalong naging tahimik. Hindi iyon simpleng katahimikan ng isang ulila. Ito'y katahimikan ng isang taong may naririnig na hindi ko naririnig. Madalas ko siyang makita na nakatayo sa gilid ng kagubatan. Hawak niya ang mutya. Nakatingin sa direksyong tila may kausap ang kanyang isipan. Pagsapit ng ikatlong gabi, matapos naming makuha yung bato, dun ko unang naramdaman ang presensya nila. Hindi sila basta hayop. Hindi rin sila ganap na tao. Ang kanilang galaw ay mababa. Halos gumagapang sa pagitan ng mga punong tila ba kaalyado nila. Ang kanilang mga mata ay hindi kumikislap sa liwanag ng buwan. Tila nilalamon nila ito. Habang lumalalim ang gabi, bumibigat naman ang hangin. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay tila humihinga. Ang mutya sa kamay ng bata ay biglang nag-init. Hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa isang uri ng pagtugon. Doon ko naunawaan na hindi kami ang unang nakakuha ng bagay na yon. Marahil ay matagal na itong hinahanap ng mga nilalang na nagbabantay sa hilagang bahagi ng kagubatan. Lumapit sila ng dahan-dahan. 3 anyong baluktot. May mahahabang braso at mga kuko na tila hindi kailanman naputol. Hindi sila nag-ingay. Hindi sila umalulong. Ang kanilang paglapit ay parang anino na gumagapang sa likod ng liwanag. Naramdaman kong sinusukat nila kami. Sa sandaling yon, hindi ako umatras. Ang mutyang hawak ng bata ay naglabas ng mahinang liwanag. Sapat upang maaninag ko ang kanilang mga mukha. Mga mukhang tila pinaghalo ang tao at hayop. May mga bakas ng dating anyong pantao, pero nilamon na ng ibang uri ng pag-iral. Maya-maya pa, biglang sumugod ang una. Hindi ko inasahan ang bilis nito. Ngunit mas hindi ko inasahan ang nangyari sa aking katawan. Ang sugat na aking natamo sa balikat ay hindi nagdulot ng panghihina. Sa halip, may kakaibang init ang gumapang mula sa sugat patungo sa aking dibdib, tsaka sa aking mga braso. Habang dumarami ang pinsalang tinatamo ko, lalo naman akong lumalakas. Hindi iyon likas. Hindi iyon normal. At doon ko napagtanto ang unang tunay na kapangyarihan ng mutya. Hindi ito basta nagbibigay ng lakas. Pinapakain ito ang sarili sa sakit. Habang lumalalim at tumatagal ang engkwentro, naramdaman kong may mas malaki pang presensyang nagmamasid mula sa likuran ng mga puno. Hindi ito sumasali. Hindi ito tumutulong. Ito'y naghihintay lang. Nang umatras ang 3 nilalang, hindi iyon dahil natalo sila. Umatras sila dahil may utos na dumating mula sa mas mataas sa kanila. At sa unang pagkakataon, sa maraming taon, muli kong naramdaman ang takot. Dahil ang kagubatan ay hindi lamang basta tirahan ng mga gumagalas sa gabi. Ito ay kaharian at may hari. Mula sa gabing yon, hindi na muling bumalik ang dati naming katahimikan.
Ang mga punong nakapaligid sa aming tahanan ay tila mas nagiging siksik. Ang mga ugat na dati nakalubog lamang sa lupa ay tila gumagapang palapit sa aming bakuran. Sa tuwing sisikat ang araw, tila normal ang lahat. Ngunit sa ilalim ng liwanag, may pakiramdam akong may mga matang nakabaon sa lupa. Nagmamasid mula sa pagitan ng mga ugat ng matatandang puno. Nagsimula akong managinip. Sa aking mga panaginip, may isang lugar sa pinakailalim ng kagubatan kung saan hindi sumisikat ang araw. Isang bahagi ng hilaga na hindi minamarkahan ng mga mapa at hindi binabanggit ng mga matatanda. Doon ko nakikita ang isang anyong hindi malinaw ang muka, ngunit may korona ng mga sanga at sungay. Hindi naman ito nagsasalita, pero ang presensya nito ay sapat upang malaman kong ito ang naghihintay. Habang lumalalim ang aking pagkaunawa sa mutya, mas lalo kong nauunawaan ang kapalit nito. Ang bawat paggamit ay may katumbas. Ang bawat sugat na nagiging lakas ay may bahid na hindi agad nawawala. Napansin ko rin ang pagbabago sa bata. Ang kanyang anino ay minsang tila hindi sumusunod sa galaw ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay minsang nagiging sobrang dilim na parang walang ilalim. Isang gabi, naramdaman naming pareho ang pagtawag. Hindi iyon tunog, hindi iyon salita. Ito'y isang paghila sa loob ng aming dibdib. Tinahak namin ang mas hilagang bahagi ng kagubatan. Isang lugar na hindi ko pa kailanman pinuntahan kahit nung kabataan ko. Mas makapalang hamog, mas malamig ang hangin. At ang lupa ay tila mas malambot. Parang matagal nang pinapakain ng dugo. Sa gitna ng mga punong nagkukrus ang mga sanga. Naroon ang isang bilog na lugar kung saan walang tumutubong damo. Doon ko unang nakita ang mga markas sa lupa. Mga simbolong hindi gawa ng tao. At doon ko naramdaman na hindi lamang kami ang naglalakad sa ibabaw ng lupang yon. May mga bagay na gumagalaw sa ilalim nito. Ang bilog ng lupaing yon ang nagsilbing hangganan. Sa sandaling tumapak kami roon, tila nag-iba ang tunog ng mundo. Ang mga kuliglig ay tumigil. Ang hangin ay hindi na sumisimoy. Kahit ang sariling tibok ng aming puso ay tila lumayo sa aking pandinig. Sa gitna ng lugar, unti-unting umangat ang isang anino mula sa lupa. Hindi ito ganap na pisikal. Hindi rin ito usok. Isa itong anyong hinuhulma ng dilim at mga ugat. Sa ulo nito ay tila may korona ng tuyong sanga. Ang katawan nito ay tila pinagtagpi-tagping anino ng mga punong nakapaligid. Ito ang presensyang matagal nang nagmamasid. Hindi ito sumugod agad. Sinukat muna nito ang mutya. Sinukat nito ang bata. Naramdaman kong hindi ito simpleng aswang o ligaw na engkanto. Ito ay isang pinuno, isang sinaunang tagapangalaga ng hilagang bahagi ng kagubatan. Matagal nang umiiral bago pa maitayo ang mga baryo
sa laylayan nito. Nang kumilos ito, hindi ito marahas. Sa halip, pinalibutan kami ng mga ugat na gumagalaw mula sa lupa. Ang hangin ay naging mabigat na parang may kamay na pumipisil sa aming mga baga. Sa sandaling yon, nagliwanag ang mutya ng higit pa sa dati. Ang liwanag ay hindi puti, hindi rin ito dilaw. Ito'y tila liwanag ng buwan na hinaluan ng dugo. Habang pinipilit ng nilalang na lamunin ng lakas nito, naramdaman kong may koneksyon sa pagitan ng mutya at ng hari ng anino. Parang may ninakaw, parang may dapat ibalik. Sa gitna ng tensyon, doon ko naunawaan. Ang mutya ay hindi basta nakuha. Ito ay bahagi ng kaharian. At ang pagkuha nito ay isang deklarasyon ng digmaan. Hindi ko masasabi kung gaano katagal ang naganap. Ang oras sa lugar na yon ay tila nabasag. Sa huli, ang hari ng anino ay hindi namin pinatay. Hindi rin kami nito tuluyang nilamon. May isang uri ng kasunduang nabuo. Hindi sa salita, kundi sa dugo at lakas. Ang mutya ay hindi na lamang simpleng anting-anting. Ito ay naging tulay. Ang bata na minsang iniwan sa aking pintuan ay tinanggap ng kagubatan. Hindi bilang biktima, hindi bilang mang-aagaw, kundi bilang tagapagbantay. Unti-unting humina ang aking katawan sa mga sumunod na taon. Ang kapangyarihang minsang dumaloy sa aking mga ugat ay hindi na ganoon kalakas. Pero ang batang iyon ay lumakas ng higit pa sa akin. Sa ngayon, sa tuwing sasapit ang gabi at maririnig ang kakaibang galaw sa hilaga, hindi na ako ang tumatayo. Siya na. At sa bawat paggalaw ng hangin sa pagitan ng mga puno, alam kong hindi na kami basta naninirahan sa kagubatan. Kami ay bahagi na nito. At sa kailaliman ng hilagang dilim, may isang kahariang patuloy na umiiral. Hindi upang sakupin ang mundo ng tao, kundi upang bantayan ang balanse na matagal nang umiikot bago pa tayo isinilang. Ito ang aking patunay. Ito ang aking karanasan. At ito ang aking kwento. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet.
Mapagpalang araw po Kuya Chris at sa lahat ng tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Pasito. 48 anyos at may asawa at 4 na anak na. Nangyari ito sir sa taong 1990 sa bayan ng Sevilla sa lalawigan ng Bohol kung saan ako ay binata pa at wala pang asawa. Nagbabakasyon lang ako noon sa Bohol at wala pang kaalaman patungkol sa mga aswang. 2 taon magmula nang graduate ako sa high school noon sa taong 1990. Sa mga panahong ito ay napagpasyahan kong magbakasyon kina tito sa probinsya ng Bohol. Ayon kasi kay nanay, payapa raw sa lugar na iyon at tahimik. Pumayag siya na doon ako magbakasyon para naman daw maranasan ko ang buhay probinsya. Saktong-sakto rin at malapit na ang piyesta sa kanila. Sinamahan ako nila nanay noon para ihatid sa pier. Bago pa man ako makasampa sa barko ay pinapaalalahanan ako ng nanay ko na wag daw akong magpapasaway roon sapagkat may nasagap silang balita. May angkan daw ng mga aswang sa Bohol. Pero hindi pa raw ito kumpirmado kung ito nga ba ay totoo o haka-haka lang. Ayon pa sa mga magulang ko, doon daw sa bayan nila tito ay mayroon daw gumagalang mga NPA paminsan-minsan. Pero kaagad ko silang binara at sinabing huwag silang mag-alala sa akin dahil malaki na ako at kaya ko na ang sarili ko. Muli akong nagpaalam sa mga magulang ko nang papaalis na ang barko. Ngumiti ako sa kanila bago tuluyang pumasok sa loob ng barko. Pagkarating ko sa pier ng Bohol ay kaagad akong sinalubong ng tito ko. Nagkumustahan lang kami at pagkatapos ay sumakay kami ng bus patungo sa probinsya nila. Inabot kami ng gabi nun bago kami nakarating sa bayan ng Sevilla. Napagod at medyo gutom na. Sa unang araw ko roon sa bahay nila tito ay medyo nabagot ako. Baguhan pa lang kasi ako noon at wala pa akong masyadong kakilala kaya naisipan kong maglakwatsa sa sumunod na araw. Sa totoo lang po, magkakalayo ang mga kabahayan sa probinsya at hindi rin lahat ng bahay ay may kuryente. May iilan pa rin gumagamit ng lampara. At ang iniinom naman nilang tubig ay galing pa mismo sa balon pero malinis naman at presko. Sa ikalawang araw ko nga ay umalis ako kasama si tito patungo sa palengke doon sa may dulo ng baryo. Nasa liblib daw ito ng parte kaya hindi gaanong dinadayo ng mga tao. Sa araw ng Sabado ang tabo nila kaya marami raw ang mamamalengke sa araw na yon. Habang naglalakad kami ay biglang nagsalita si tito at sinabing kung may mag-alok daw sa akin na uminom ng alak ay wag daw akong iinom. Magtatanong pa sana ako noon sa kanya kung ano ang dahilan pero umalis na siya at lumapit doon sa lalaking tumawag sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang nakaupo ako ay may biglang kumaway sa akin at inalok akong uminom. Sa una ay umayaw ako pero nagpumilit itong ipainom sa akin. Nakita ko naman na may pulutan silang dinuguan kaya kumain na lang ako at nakipag-inuman sa kanila. Sabi nila, kanina pa raw nila ako nakita pero hindi raw muna nila ako tinawag kasi kasama ko pa raw ang tito ko. Nagpakilala ang isa sa pangalang Doming. Tinanong niya ako kung bago raw ba ako sa lugar nila at kaano-ano ko raw si Lindo. Sinabi ko sa kanya ang totoo kong dahilan na nagbabakasyon lang ako at tito ko si Lindo. Naubos na namin noon ang isang bote ng tanduay pero hindi pa rin bumalik si tito. Naiwan ako sa inuman ng mag-isa dahil nagpaalam na si Doming na uuwi na raw sila. May naiwan pa namang dinuguan sa lamesa kaya inubos ko ito. Masarap kasi at nang time pa lang na iyon ako nakatikim ng ganoong klaseng dinuguan.
Maya-maya pa ay dumating na si Tito, bitbit ang supot ng gulay, karne, isda at pampalasa na binili niya sa palengke. Pagkatapos noon ay umuwi na kami. Habang nakasakay kami sa motor ay napansin ni Tito na medyo wala ako sa sarili. Tinanong niya ako kung uminom ba raw ako, kaya tinanguan ko lang siya bilang sagot. Mabuti na lang at hindi na siya nagtanong kung sino ang kainuman ko. Nang sumapit ang gabi, pagkatapos naming maghapunan, ay biglang sumakit ang aking tiyan. Nagugutom ako pero iba ang hinahanap ko. Nauuhaw din ako, kaya uminom ako ng malamig na tubig pero hindi pa rin maibsan ang uhaw na nararamdaman ko ng time na ito. Namimilipit ako noon sa sakit ng aking tiyan at sila Tito ay nataranta na rin kung ano ang nangyayari sa akin. Pagkatapos noon ay bigla na lang akong nawalan ng malay at hindi ko na alam pa kung ano ang sumunod na eksena. Ayon sa kwento ni Tito, pagkatapos ko raw mawalan ng malay ilang minuto lang ang nakararaan ay nagising daw ako at bigla na lang daw akong gumapang palapit sa dingding at pinagkakalmot ko raw ito. Gusto ko raw lumabas ng bahay at ang tinig ko raw ay parang biik na kinakatay. Dagdag pa ni Tito, nang hinala raw sila na baka nahawaan ako. Tapos bigla raw sumagi sa isipan ni Tito yung kainuman ko bago kami umuwi galing palengke. Ginapos daw nila ako sa haligi ng bahay para hindi raw ako makawala at makapanakit. Nang mga sandaling yun daw ay naglalaway na raw ako kaya napagdesisyonan daw nila Tito na dalhin ako sa bantog na albularyo sa aming bayan. Sa gabi ring iyon ay may narinig daw sila Tito at ito ay sipol ng isang tiktik na umaaligid daw sa labas ng kanilang bahay. Nagpapalibot-libot daw ito. Ayon pa kay Tito, nang mga sandaling iyon daw ay mabilis na kinuha ni Tito ang itak at buntot ng pagi. Pagkatapos ay pinagmumura daw niya ang tiktik. May hinala raw siya na yung umaaligid sa bahay nila ng gabing iyon ay ang nanghawas sa akin doon sa palengke. Magdamag daw nagising si Tito para lang masigurado na hindi ako makakawala sa pagkakagapos at binantayan din niyang mabuti ang mga bintana at pintuan na hindi makapasok ang aswang. Kinaumagahan daw nun ay agad daw pinuntahan ni Tito ang albularyo para ipagamot ako sa lalong madaling panahon bago pa raw ako maging isang ganap na aswang. At matapos daw ang ilang oras ng gamutan ay isinuka ko raw ang isang malapot na batong kulay itim. Pagkatapos ay sinunog daw ito ng albularyo at inorasyonan. Pagkatapos nun, mabilis daw nila akong pinainom ng tubig na may orasyon. Doon pa lang ako bumalik sa wisyo nang maisuka ko ang batong itim. Sobrang nanghihina ako ng mga sandaling yon. Nang makapagsalita na ako ay tinanong agad ako ni Tito kung sino ba raw ang kainuman ko roon sa palengke. Kaya sinabi ko sa kanila yung lalaking nagpakilala sa pangalang Doming. Matapos kong sabihin yon sa kanila, ay gulat ang rumihistro sa kanilang muka. Sabi pa ng albularyo, si Doming raw ang hinihinalaang aswang na umaaligid sa bayan ng Sibilya, lalong-lalo na kapag kabilugan ng buwan. At ayon pa rin sa kanya, marami raw ang nawawalang mga hayop at minsan din daw ay wakwak ang mga tiyan nito at wala na ang mga lamang loob. Magmula raw kasi noong napadpad si Doming sa bayan ng Sibilya, ay doon na raw nag-umpisa ang mga kagimbal-gimbal na mga nangyayari. Dahil sa mga nalaman naming impormasyon ay galit na galit si Tito. Mabilis nitong kinuha ang itak at may daladala pa itong asin na inilagay niya sa loob ng kanyang bulsa at sinabi nitong pupunta raw siya sa palengke sa dulo ng baryo. Nagbabaka sakaling makita pa niya si Doming. Kami naman noon ni Tita ay naghintay lang sa kanya sa bahay.
Nang umuwi si Tito, ay ikinuwento niya sa amin ang nangyari. Sabi niya, pagkarating daw niya sa palengke ay nagtanong-tanong daw siya kung kilala ba nila si Domeng at kung saan ito nakatira. Nang makuha raw niya ang address ay kaagad daw niya itong pinuntahan, pero wala raw siyang nakitang Domeng. Wala na rin ang mga gamit nito sa loob ng maliit na kubo. Napakabaho daw sa loob at paligid ng kubo na para daw may nabubulok na laman. Kaya napasuka raw siya sa tapang ng amoy. May nakita rin daw siyang hiwa-hiwalay na parte ng manok sa loob ng bahay at makalat sa loob. Ilang araw ang dumaan ay wala nang nawawalang hayop hanggang sa sumapit ang piyesta. Wala na ring umaaligid sa bayan magmula nung lumisan si Domeng. Nagkaroon ng munting handaan sa bahay nila Tito at nagkasiyahan sa bayan. Binilinan din ako ni Tito noon na wag ko raw sabihin sa aking mga magulang ang nangyari sa akin doon sa probinsya. Sa taong ding yon, dito ko napagtanto na totoo talaga ang aswang at kung paano sila makapanghawa ng ibang tao. Ang pangyayaring iyon ay hinding-hindi ko talaga makakalimutan hanggang ngayon sa kasalukuyan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Nawa ay may nakuha kayong aral sa karanasang ito na hindi dapat tayo basta-basta makipag-inuman o makipaghalubilo sa mga taong hindi natin kakilala. Ako po si Pasito, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw sa inyo, Kuya Chris. Nakakain na po ba kayo ng tapa ng kabayo? Ako, sa totoo lang ay hindi pa po. At wala na akong balak na tikman ito. Lalong-lalo na pagkatapos kong marinig ang kwento sa akin ni Tio Conrado. Itago mo na lang po ako sa pangalang Nathaniel. Nakatira po ako sa Masbate. Ang tiyo kong si Conrado naman ay taga Sorsogon. Ilagay na lang po natin sa point of view ni Tio Conrado ang kwento. Dekada 80s, kakauwi ko lang ng Sorsogon galing sa Masbate. Isang taon akong hindi nakauwi sapagkat may tinatrabaho ako sa Masbate. Kaya pagka-uwi ko ay nagkayayaan kaming mag-inuman sa bahay ng matalik kong kaibigan na si Marcelito. Matagal na kasi kaming hindi nagkakasama-sama dahil sa busy na kami sa kanya-kanya naming trabaho. Kasama namin ang pinsan niyang si Ruel at ang bayaw nitong si Bernardo. Inako ko na ako na lang ang magdala ng pulutan para naman may konting ambag ako sa inuman at sila na ang bahala sa mga inumin. Napagpasyahan namin na sa kubo na lang nila sa Kamalig kami mag-inuman. Kung sakali mang malasing kami ay doon na rin kami matutulog. Malamig naman doon sa gabi dahil sa gawa sa pawid lang ang bubungan at yari sa kawayan ang kubo. Nung papunta kami ay naalala kong ako pala ang nagpresentang magdala ng pulutan. Nakalimutan ko iyon kaya bababa ako ulit sa bayan. Nasa itaas kasi ng bukid ang Kamalig nila Marcelito. Iniwan ko na muna sila doon at meron naman akong motor na kayang umakyat ng bundok. Sa katunayan, ito ang aking sinasakyan papunta sa Kamalig. Hapon na sa mga oras na iyon tsaka maagang nagliligpit ang mga tindera sa palengke sa bayan. Usap-usapan kasi na may gumagalang aswang pagkatapos ay malalayo pa ang uuwian ng mga tindero at tindera. Kaya alas 4 pa lang ay nagsasara na ang mga ito. Saan kaya ako makakahanap ng isda o kaya karne dito? Sarado na ang mga tindahan. Puro na lang gulay ang natitira. Bakit mo pa kasi nakalimutan, Hais? Nag-uulanin ka na talaga, Conrado.
Sambit ko sa aking sarili. Palingalinga ako sa palengke. Pinarki ko muna ang motor at bumaba ako. Papasok ako sa iskinita. Baka may nagtitinda pa roon ng isda o karne. Sinuyod ko ang buong loob ng palengke. Ngunit wala na talagang karne o isda na tinitinda. May nakabukas pa namang tindahan. Nagbebenta sila ng chichirya, kaya bumili na lang ako ng iilan. Mas masarap pa rin talaga kung ulam ang pulutan namin. Paglabas ko sa palengke ay may nasipat akong isang matandang babae na may dalang bilao. Sa bilao ay may mga nakasupot, kaya nilapitan ko ito. "Manang, ano po yung tinda nyo?" Tanong ko sa matanda. Tumingin ito sa akin at ngumiti ito. Napansin ko ang peklat sa kanyang pisngi. Ito. Tapa ng kabayo, iho. Medyo matumal ang benta ngayong araw. Ibebenta ko na lang ito sa iyo ng mas mura para makauwi na ako." Sagot nito sa akin. "Tapang kabayo? Masarap po ba yan, Manang? Hindi pa ako nakakatikim ng tapa ng kabayo eh." Wika ko. Hindi ko pa kasi natikman ang tapang kabayo, kaya medyo nagdadalawang isip akong bumili. Baka hindi masarap. Masayang lang ang perang pinambili ko. Nakakarinig naman ako na masarap daw pampulutan ng tapa ng kabayo. Abay, oo naman, iho. Masarap itong tapa ng kabayo. Hindi ka magsisisi pag natikman mo ito. Sige na, bilhin mo na. Alok ng matanda sa akin at pagpupumilit nito. Medyo naawa na rin ako sa matanda, kaya napagpasyahan kong bilhin na lang ito. Gusto ko ring malaman kung ano ang lasa ng tapa ng kabayo. Binili ko lahat ng natira. Maswerte pa ako kung tutuusin kasi may nabilhan pa akong pulutan namin. Masayang masaya ang matanda dahil naubos ang kanyang paninda. Nagmamadali na rin akong sumakay sa motor para makabalik sa kamalig. Padilim na sa mga oras na iyon. Pagkaandar ko sa motor ay sinubukan kong lingunin ng matanda. Gusto ko sanang isabay na lang siya kung saan man siya pupunta. Ngunit paglingon ko ay wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Kung naglakad man iyon ay makikita ko pa sana siya, kaso wala talaga. Bigla na lang itong nawala. Medyo nagtataka ako ngunit hindi ko na lang binigyang pansin pa iyon at pinaandar ko na ang motor at umalis na. Pagkarating ko sa kubo ay nagsimula na pala silang mag-inuman. Pre, ba't ang tagal mong makabalik? Nagsimula na lang kami kasi uhaw na itong si Insan. Wika ni Marcelito sa akin. Sinabi ko naman kung bakit medyo natagalan ako at nilapag ko agad sa mesa namin ang 2 supot ng mga chichirya. Isinaling ko rin sa plato ang tapa ng kabayong nabili ko sa matandang babae kanina. Ano tong nabili mo, pare? Tanong ni Bernardo sa akin. Tapa daw yan ng kabayo, pre, sabi nung matandang nabilhan ko niyan. Sagot ko naman sa kanya. Saan mo nabili to, pre? Segundang tanong ni Roel. Sa may palengke, pre. Sagot ko naman sa kanya. Kinuha ko ang kutsara upang tikman na sana ito nang biglang pigilan ni Marcelito ang kamay ko. Nagtataka ako at napatanong sa kanya ng, bakit, pre? Sandali lang, pre. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na may usap-usapan sa bayan na may aswang na nagtitinda ng ulam doon. Hindi natin alam na baka ang nagtinda sa inyo niyan aswang na pala. Para makasigurado tayo, kailangan natin patakan niya ng kalamansi. Sagot niya sa akin. Napakunot noo ako. Wala akong kaalam-alam ukol sa usapang ganyan. 1 taon lang naman akong nawala ngunit pagbalik ko, meron na palang ganitong pangyayari. Anong ibig niyong sabihin, pre? At saka, anong aswang na pinagsasabi mo?
Naguguluhan kong tanong sa kanya. Imbis na sumagot ay tumayo si Marcelito at pumunta sa likod ng kubo. Kukuha daw siya ng kalamansi. May mga tanim kasi siyang kalamansi doon sa likod ng kubo. Totoo yan pre. Pagsang-ayon ni Ruel. Kilala mo ba si Bernie? Yung kaibigan ng kapitbahay nating si Mario? Biglang sumakit ang tiyan nung nakakain ng tapa ng kabayo na nabili lang daw niya sa palengke. Pinadoktor nila pero wala namang nakitang problema ang mga doktor, kaya isinangguni na nila sa albularyo. Doon nila nalaman na malapit palang mayanggaw si Bernie. Buti at naagapan pa ng albularyo. Kwento naman ni Roel sa akin. Naglalaway na kasi ito at parang takam na takam kung makatitig sa buntis na asawa ni Mario kapag bumibisita doon sa kanila. Dagdag pa niya. Nang bumalik si Marcelito, ay hiniwa niya kaagad ito at pinatak doon sa tapa ng kabayo na nasa harap namin. Papatakan lang daw ng kalamansi ang isang kaduda-dudang pagkain upang malaman ang tunay na anyo nito. Ilang segundo ang nakalipas ay bigla itong bumula. Titig na titig ako sa tapang nasa harap ko. Pagkatapos ay bumula ay nanlaki ang aking mga mata. Nagbago ang anyo ng tapa. Nakakita ako ng buhok-buhok, daliri at mga balat na parang galing sa tao. May tattoo pa ang balat na iyon. May malapot ito na kulay dilaw. May mga uod din ito at biglang umalingasaw ang napakabahong amoy. Nandiri ako at umakyat ang kinain ko kaninang tanghali. Napasuka ako bigla. Grabe yung naramdaman ko ng mga oras na iyon. Bigla akong natakot dahil unang beses ko pang naranasan ang kahindik-hindik na pangyayaring ito. Biglang pumasok sa isip ko ang mga masasamang bagay na maaaring ginawa ng matanda sa mga biktima niya. Muntik na talaga ako. Aswang ang nabilhan mo pre. Wika ni Marcelito sa akin. May peklat ba ang matandang nabilhan mo nito? Dagdag pa niya. Tumango ako. Aswang nga. Siya din yung matandang nabilhan ni Bernie. Napailing na lamang ako. Kinuha ni Marcelito ang plato at dinala niya sa likod ng bahay. Bumalik siya pagkatapos ng ilang minuto. Binaon niya iyon sa lupa para hindi na makain pa ng mga hayop. Napabuntong hininga na lang ako. Nagpasalamat na rin ako sa aking mga kaibigan dahil niligtas nila ako sa posibleng kapahamakan. Lumalalim na ang gabi. Iwinaglit namin muna ang usaping tungkol sa aswang. Medyo nakalimutan ko ang nakita ko kanina nang marami-rami na akong nainom na alak. Maya-maya, may narinig kaming huni. Natigilan kaming apat sa pag-uusap. Malakas na kakaibang huni ang narinig namin. Medyo nakaramdam ako ng takot. Nang pahina ito ng pahina ay itinigil na lang namin ang inuman. Nagligpit na agad kami at dali-daling pumasok na sa kubo. Nakikiramdam kaming apat sa paligid. Bigla na lang may kumakaluskos sa labas ng bahay. Nagkasiksikan kaming apat sa kubo. Hindi na kami nakatulog sa gabing yon. Wala namang nangyaring kababalaghan. Baka na paranoid lang kaming apat dahil sa aming nasaksihan nung gabi. Kinabukasan ay bumalik ako sa palengke para kumprontahin ang matanda. Ngunit hindi ko na siya nakita pa doon. Mukhang nakatunog yata sa balak kong gawin. Ang sabi ng mga tindera sa palengke na minsan lang daw nagpupunta doon ang matanda. Siguro'y nagkataon lang na napagbentahan ako. Totoo ngang may usap-usapan ng mga tao sa palengke tungkol sa matandang aswang. Marami na daw itong nabiktima sa kabilang baryo. Ang iba ay nahawaan ng pagkaaswang nito. Ang iba naman ay nawawala. Kaya simula noon
Nag-iingat na ako. Hindi na ako basta-basta bumibili ng pagkain sa mga taong hindi ko kakilala. Nagdadala na rin ako ng kalamansi kung kinakailangan. Nakatikim naman ako ng tapa ng kabayo, pero syempre, luto na iyon ang kakilala ko. Masarap nga ito, ngunit sa tuwing nakikita ko ito, ay hindi ko maiwasang maalala ang itsura nung nabili kong tapa sa matandang aswang. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng aking tiyo Conrado, Kuya Chris. Maraming salamat po kung mababasa niyo ito. Ako po si Nathaniel, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan, pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.